Bago tayo dumako sa mensahe sa umagang ito, pakinggan po muna natin ang kantang God is the Strength of My Heart. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, so many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Strength of man. God is the strength of my heart. Yeah, forever. My peace, my joy. Strength of my heart. At ngayon po ay pakinggan natin si Pastor Ruel Ublima sa mensaheng pinamagatang How to Reverse Your Fear. Magandang umaga sa bawat isa. Si Pastor Ruel po ay bumabati sa bawat pamilya at bawat mga kaibigan nating nakikinig sa atin pong programa ngayong umaga. Ito po ay sa kadahilan ng ang atin pong pagtitipon ay atin pong ginawa ng paraan na mabigyan ng atin pong mga kapatiran sa Panginoon na makapakinig kahit na wala po sa bahay-sambahan. Ito po ay pagtugon ng atin pong iglesia sa
pagbigay ng ating pong pamahalaan ng mga alituntunin at paalala patungkol sa kinakaharap nating problema ngayon, at ito po ay ang coronavirus. So in response natin doon sa pagsunod at pagiging mabuting taga-suporta ng atin pong pamahalaan, ay tayo po ay inatasan at pinaalalahanan na hindi po tayo pwedeng fellowship muna sa atin pong mga churches. So ang ating Assemblies of God organization ay nagkaroon ng direktiba na kung pwedeng tumalima po tayo at sumunod sa loob ng mga ilang linggo. Ito po ay simula ngayong linggo hanggang sa susunod na ilang linggo, I think April 12, kung hindi man ako nagkakamali, ay wala po tayong pananambahan sa atin pong sanktuaryo. So para sa atin pong mga kapatid ay wag ho kayong malungkot at wag ho kayong mag-alala sa kadahilan ng ipinrovide natin ang pag-aaral na ito para kahit papano po, kahit sa loob ng ating tahanan ay ang ating fellowship lamang po o pagtitipon sa malakihang gawain ang siyang medyo hindi natin magawa, pero ang pagsamba po ay nananatili naman na atin pong pwedeng gampanan. Ito man ay sa atin pong mga tahanan o kaya sa atin pong mga lugar na pinili na kung saan ay magkita-kita, pwede din naman na manatili pong nasa diwa po ng pagsamba. So ngayong umaga po, sa mga nakikinig ay muli po, ito po ay si Pastor Well, ang inyo pong manggagawa ng Panginoon sa Glad Tidings Church, at akin pong ini-encourage po kayo na pakinggan ang atin pong mensahe ngayong umaga pong ito. Ang atin pong pag-aaral po ay atin pong hahanguin sa ikalawang Timoteo 1 talatang 7 or 1 talatang 7. Babasahin ko po sa English rendition. For God did not give us a spirit of fear, but of one power, love, and self-discipline. So yan po ay hango sa 2 Timothy 1 verse 7. Sa ngayon po ay alam natin na ang atin pong bansa ay kumakaharap sa isang hamon po ng isang virus, at ito po'y kinatakutan hindi lamang natin ngayon kundi kinatatakutan po ng buong mundo. So ngayong gabi po o ngayong umaga ay paano nga ba natin baliktarin o i-reverse ang takot, na instead na matakot po tayo ay magkakaroon tayo ng tatag ng loob at tibay ng pananampalataya para harapin ang ganitong uri ng hamon sa atin ngayon. Alam po ninyo na ang takot po ay marami po ang nagagawa niyan. No? Kapag ang tao po ay isang takot o ang tao po ay takot, ay napaparilisa siya. No? Maraming mga bagay ang hindi niya pwedeng gawin kapag siya po ay takot. No? O kaya ang takot po ay magbibigay ng limitasyon sa iyo para hindi mo magawa ang mga bagay-bagay na dapat mo ay magawa mo. Halimbawa, kung ikaw po ay gustong bumili ng isang bagay sa isang tindahan at merong isang asong higa o kaya nakatambay sa dadaanan mo, kung ikaw po ay takot sa aso ay hindi ka na lang bibili, no? At mas pipiliin mo na lamang siguro na uuwi. Bakit hindi ka makakabili? Kasi natakot ka nga Takot ka na baka makagat ka, na in the first place naman baka naman ang aso po ay natutulog lang, no? At nananahimik lang. So dahil ikaw po ay naunahan ng takot, instead na mabili mo ang dapat na bilhin, ay mas pinili mo na lamang na umuwi kasi hindi ka nakakasigurado kung ikaw po ay magiging safe. So marami pong mga bagay ang pwedeng gawin ng takot sa atin, no? So sa ngayon po ang ating bansa ay nagkakaroon ng mga agam-agam at suliranin, kaya ang ating pamahalaan nga po ay nagbigay ng mga alituntunin para dito. Now,
ang lahat po ay masyadong takot, no? Isa sa mga terminology na naging familiar sa akin nang napakinggan ko ang pag-uusap ng atin pong mga nasa pamahalaan ay kung pwede daw po ay magkaroon ng social distancing, no? Yung sinasabi nila ay ang pag-iingat daw po ay kung pwedeng may distansya, no, sa isa't isa para hindi po magkahawaan, no? Hindi mahahawa kapag ka ang isang kasama o ang taong nakakaharap o nakakasalubong ay siya po ay nabahingan o kaya siya po ay naubuhan, no? So ang sabi nila ay social distancing. Now, ang tanong nga natin hanggang kailan tayo matatakot? No? Hanggang kailan natin paiiralin yung takot na ito? So, unang-una nga po, magagawa natin siguro yan ay, halimbawa, kung hindi ka papasok, dahil mas pinili nating matakot, hanggang kailan tayo hindi papasok? So, maapektuhan pa rin yung atin pong pamilya, maapektuhan yung ating trabaho, maapektuhan yung ating mga pangangailangan. So, ang takot talaga, marami siyang nagagawa, no? So, ngayong umaga po ay hayaan po natin na tayo po ay i-encourage ng atin pong ng salita ng Panginoon na atin pong pag-uusapan. Ang gobyerno natin nung I think kagabi, no, na nag-usap-usap or na mga ilang araw po na nag-usap-usap ay kung meron man sigurong emergency fund ang ating pamahalaan, like for example, nagpatigil sila ng pag-aaral muna, no, huwag munang pumasok ang mga estudyante, hanggang kailan hindi sila papasok, no? Kung iiral ngayon yung ating takot, gaano tayo kasigurado na ang isang buwan ay magkakasya, no? Although ang panalangin nga po natin na ito po ay masolusyonan na at may address natin bago matapos ang isang buwan na binigay sa atin. So, kung meron namang emergency fund ang ating pamahalaan at ang mangyayari po ay matutulungan ang bawat pamilya na hindi po papasok sa trabaho, hanggang kailan naman ang fund na hindi mauubos, no? O hanggang kailan ang fund na andyan para matugunan ang ating mga pangangailangan. So, kumbaga, ang igsi lang talaga nito, no? Hindi siya long term. May add natin ito, siguro maigsi lang ang maitutulong nito, pero in the long run, kung paiiralin talaga natin ang ating takot ay wala hong mangyayari. Pag takot ka, ay marami kang hindi magagawa, no? Marami kang mga bagay na kung saan ay pwede kang malimitahan at pwede kang maparalisa. Now, tayo po ay hindi natin po paano ba natin sasabihin? Hindi natin po sinasabi na paano ba? Ito po ay isang takot na kung saan ay parang tipong hindi natin papansinin o ito ba ay isang tabi lang natin. Hindi po. Kakaharapin natin siya, no, na meron pong pagiging talino at harapin natin siya na meron pong tapang. Pero ito po ay isang paalala na hindi natin ito magagawa ng tayo lang, no? In fact, isa sa mga bagay na atin pong kinatatakutan talaga, no? Ito po ay virus lang, pero isa pong paalala ng Biblia, ang pinakadapat nga dating katakutan ay ang kasalanan. Noon pa nga, ito po ay isang uri po ng sitwasyon o sakit na ininda ng atin pong mundo na hanggang ngayon po ay talamak, no? At hanggang sa pagbalik ng Panginoon po ay makakaharap pa rin natin. So, ang virus na atin po kinakaharap, maliit lang halos ito, no? Pero ang pinakamatindi talaga na pinapaalala sa atin ay ang kasalanan na kung saan ay gumugupo po at tumatalo sa atin. So, sabi po ng Biblia, kung atin pong hahanguin yung atin pong pinag-usapan, for God did not give us a spirit of fear, but one of power, love, and self-discipline. So, ang takot po pala ay isang uri ng espiritu. No, ito po pala ay isang espiritu na kapag pinayagan mong lamunin ka at kainin ka, ay maaari pong hindi mo na magagawa ang mga dapat mong gawin at hindi ka magiging effective para gawin ang mga dapat mong gawin kasi nahan ka ng takot. Now, ang tanong, kung ito po palang takot na ito ay hindi galing sa Diyos, kanino galing to? Di ba? So, simple lang ang binabanggit ng Biblia. Hindi galing sa Diyos ang takot. So, isa lang ang ibig sabihin po niyan. Ang
takot po ay galing sa Diablo, no? Ang takot po ay galing kay Satanas. At yan naman talaga, no? Ang gustong gawin ng kaaway na kapag ka ikaw po ay natakot, ay marami siyang pwedeng gawin sa iyo dahil ikaw po ay takot. So, ngayong umaga pong ito po ay paalala sa atin lahat. Ito po ay isang uri po ng hamon sa atin ngayon na ang takot po ay maraming nagagawa. Ang iba naman po ay takot na ibahagi po ang salita ng Panginoon. So dahil sa takot nila, hindi na lang nag-share. No? Although ang description talaga nga ng Biblia sa atin, ang ating responsibilidad po ay ibahagi ang salita ng Diyos na siyang buhay, no, para sa atin. So kung ang mga tao po ngayon ay takot at paiiralin natin yung takot, tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi natin magagawa na sila po ay dalhin sa Panginoon. In fact, ang pinaka-tamang oras dapat na madala sila sa Panginoon ay itong mga pagkakataong katulad nito na ang lahat po ay aburido, ang lahat po ay nagpapanik, ang lahat po halos ay nagmamadali kung ano ang mga gawin o namimili sa paghahanda po, no? Pero ito talaga ang tamang panahon na balikan ang salita ng Panginoon para tayo po ay mapatatag, no? At tayo po ay mapaalalahanan na kung ang espiritu po ng takot ay hindi galing sa Diyos, ang isa lang ang ibig sabihin yan, ito po ay galing sa kaaway at ito po hindi gusto ng Panginoon. Tandaan ho ninyo, no? Hindi lamang ito simple na takot. Kung inyong maobserbahan po ngayon ay ito po ay buong mundo, no? Lahat po ay natatakot, no? Wala ho pagka ikaw po ay natatakot, nawawalan ka ng kontrol, no? Nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili, nawawalan ka ng kontrol sa iyong damdamin. Ang iyong espiritu ay hindi alam kung ano ang pwedeng gawin, no? Dati sabi nila isa lang sa mga kinatatakutan halos yung halimbawa epidemic, no? Kaya kumbaga parang regional, parang ilang, kumbaga hindi siya ganoon kalaki pero ngayon po ay ang sabi po ng atin pong DOH, ito daw po ay diniklarang pandemic, no? Ibig sabihin po ay buong mundo ay nagkakaroon ng takot at suliranin sa pagharap sa problema ngayon, no? Lalong-lalo na ang virus na ito. So, pag ikaw po ay wala sa Panginoon, syempre ang unang-unang mararamdaman mo, takot. Masalamat na lang, tayo pong mga mananampalataya ay merong Diyos na pwedeng lapitan at merong Panginoon na siyang pwedeng tawagin at panggagalingan ng atin pong tibay ng pananampalataya. Dalawang bagay lang yan, no? Either natatanggapin mo ang binabanggit ng Biblia o kaya ito po yung tatanggihan. Sa ngayon po, marami na pong mga negosyo ang naapektuhan siguro dahil sa sobrang pag-aalala, no? Alam niyo ang mga malls ngayon, na mayroong isang mall na kung saan ay instead na matakot ay hinarap po ang hamon na ito, no? Katulad ng ang kanila pong mall ay naglilinis ng every 30 minutes, no? Kanila pong may mga trabahador sila na nililinis po ang kanilang malls, no? Lahat ng bahagi ng kanila pong establishmento ay kanila pong tinatry na i-sanitize. Parang mga tao po ay magkaroon ng mawala po ang agam-agam na pag pumasok sila doon sa mall ay baka sila mahawa doon o baka sila po ay magkasakit, no? So isa pa sa mga ginagawa ng mall ngayon para masolusyonan nila ay kanila po itong tinatry nila na mga pumapasok po ay tinatry nilang tingnan ang temperatura, no? Meron po silang thermometer na ginagamit at ito po ay kanila pong tinatry na tingnan ang temperatura ng isang taong papasok sa mall. Ang sabi nga daw po pagka 37.6, no, ang iyong temperatura ay advise kanila na huwag ka nang pumasok at ikaw po ay uuwi. So isa ito sa mga hakbang nila na sa pagharap nila dito sa hamon na ito. No, instead na matakot at i-close ang kanila pong establishmento, ay may mga measures silang ginawa. So kapag nasa loob ka naman, from 30 minutes ay may mga tao sila na umiikot at nililinis po ang kanila pong establishmento. No, lahat ng bahagi po para magkaroon ng kapanatagan ng loob ng mga tao na dumadalaw sa kanilang mall. No, ngayon, ang tanong,
paano natin i-reverse o paano natin babaliktarin ang takot at papalitan ng kapayapaan o hindi takot, no? Hindi pagkatakot. Paano ba natin? How do we reverse fear, no? Paano natin ito kakaharapin at babaliktarin? Sabi po ng Biblia sa atin pong binasang talata kanina sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. So, for God did not give us a spirit of fear, but of one power, love, and self-discipline. Unang-una pala, para ma-reverse po o para mabaliktad, no, ang takot, na instead na mamatay tayo sa takot o kaya tayo po ay mabuhay sa takot o hindi na tayo makapaggawa ng ating mga dapat gawin dahil natatakot po tayo at nalilimitahan po tayo, ay pwede palang ma-reverse, sabi ng Biblia. Unang-una na ibinigay ng Diyos sa atin ay kapangyarihan. Okay? Sabi po doon, but of one power. Ang Greek word po ng salitang power ay nanggaling sa salitang dunamis, na ang ibig sabihin po ay strength. Ang ibig sabihin po ay ability to perform. So, ibig sabihin, meron kang lakas, meron kang kakayanan na gawin ang mga bagay-bagay. Ano pa po ang description po ng salitang dunamis? Ang sabi po ay miracles. Okay? At totoo nga naman, no? Ang pananampalataya natin, malaki ang nagagawa, no? Ang atin pong paglapit sa Panginoon ay malaki ang nagagawa. Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa. Minsan may mga bagay na imposible nang gawin ng tao, pero kapag pinanalangin mo, abay nakakatanggap ng katugunan. In fact, may mga sakit na tinatanggihan na ng mga doktor, pero pag pinapanalangin pala, ay gumagaling. No? So sa madaling salita po ay kasama dito sa kapangyarihang ito na ibinigay sa atin ay miracles. No? Ibig sabihin po may mga bagay na parang sa tingin ng tao ay imposible, pero pag Diyos pala ang gumagawa ay nagagawa. So ito po'y bahagi ng kapangyarihang ibinigay sa isang katulad mo na mananampalataya at katulad ko. Ano pa po? Power. Ito po ay isang uri ng kapangyarihan na ipinagkatiwala sa atin. No? Ito po ay kapangyarihan na kung saan ay, ang sabi po ng Biblia, binigay. Hindi po magkaiba yaong bibigyan pa lang. No? Bibigyan at saka ibinigay. Ito po ay ibinigay na. Hindi tayo binigyan ng ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, sabi po ng Biblia. So ito po pala ay ibinigay, no? Hindi po ibibigay pa lang. Magkaiba po ang dalawang salita na yan, no? So ang binanggit po ay naandyan na sa'yo, no? Binigay na. Kaya lang, hindi lang nagagamit kasi marami sa atin hindi rin talaga nila alam kung paano gagamitin, no? Alam niyo, meron pong isang sasakyan ngayon na bagong modelo at ito po ay kilalang sasakyan, ano? Pero meron pala siyang kakayanan na i-park ang kanyang sarili sa parking lot, no? Kaya lang hindi daw ito masyadong nagagamit ng mga may-ari, no? Hindi nila tinatry na gamitin yung ganitong features ng sasakyan nila kasi nang tinanong sila, ang sagot nila ay ganito. Baka sumabit baka pumalpak bagong-bago yung sasakyan tapos sasabit, sayang din naman, no? So, pero sa totoo lang, ang sasakyan pala na ito ay meron pong kakayanan na i-park ang kanyang sarili at matutulungan ka na madali kang maka-park sa isang lugar na gusto mong paglagyan ng iyong sasakyan. Kaya lang, hindi nga nagagamit kasi ang iba ay nagdadalawang isip na baka sumabit o kaya ang iba naman po ay hindi alam kung paano siya gagamitin. So, parang ganito din yan, no? Ang atin pong source ng kapangyarihan ay ang Panginoon at hindi po ito ibibigay pa lang kundi na ibigay na sa atin. Ang salitang dunamis ay salitang kapangyarihan na naandyan na sa atin. Ang isang bagay lamang po ay dapat gagamitin natin, no? Dapat ginagamit na natin. So, ang isa pa hong bagay na dapat nating tandaan, no? Ability to excel, no? Ang ibig sabihin po, ito po ay, kung ang dunamis po ay kapangyarihan para bigyan ka ng kakayanan na mag-excel. So, ibig sabihin, ikaw na mananampalataya pala, ay hindi ini-expect na hindi nag-i-excel, no? Na makontento ka na lang sa ibaba o kaya kung anong meron ka lang. Kasi ang ibinigay talaga sa iyo ng Panginoon na kapangyarihan ay para mag-excel ka, no? At sa lahat ng ito, sa lahat ng accomplishments o mararating mo,
Isa lang ang ibig sabihin po niyan. Dapat maituturo na ang kaluwalhatian po ay sa Diyos na nagpapala sa iyo at Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na ito para mag-excel ka. So ibig sabihin, kung dumating yung point na ikaw po ay maging successful sa iyong trabaho, halimbawa, na-promote ka o kaya yumaman ka o kaya narating mo yung peak ng karir mo, abay hindi dapat manatili na ang palakpak ng tao ay nasa iyo lang. Dapat ang katagumpayan mo na yan o ang pag-excel mo ay siyang magiging dahilan para maituro na kung bakit naandyan ka kasi may Diyos na nag-bless sa iyo o nagpala sa iyo. So, dunamis, power. Kung wala ka nito, ay hindi mo magagawa na kaharapin ang anumang hamon sa buhay. No? Tulad ngayon, no? Ang mundo ay lahat ng halos bahagi ng mundo ay natatakot ngayon, no? Nagpapanik. Pero alam niyo, kung alam pala natin, no? At ito po'y paalala din talaga ng Biblia sa atin, na hindi tayo dapat nabubuhay sa takot. No, kasi ang takot po ay lilimitahan ka, ang takot po ay kakainin ka, lalamunin ka, at maaaring ikakapahamak mo pa, no, kapag ka ikaw po ay matakot. So, ang advice ng Biblia sa atin, how do we reverse fear? Unang-una, tandaan mo na ikaw po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Alam ni Lord yan. No? Ang isang bagay lamang na dapat gawin mo ay do your best. Okay? Gawin mo ang iyo pong dapat gawin at ibibigay ng Panginoon sa iyo ang tagumpay. No? The gift of excellence ay kaloob ng Panginoon sa iyo, pero kailangan mo rin namang kailangan mong trabahuhanin o kailangan mong pagpaguran, kailangan mo siyang kaharapin at kailangan mong ibigay. Alam niyo, ang DNA na binigay ni Lord sa atin, hindi DNA ng takot, no? Kundi DNA ng kanyang espiritu na may kakayanan para harapin ang anumang hamon na dumadating. So ang virus na ito, tandaan niyo, virus lang yan. Meron kang Diyos. Meron kang Diyos na mas malaki. Pambihira, ang pinapaharap nga ni Lord sa atin, si Satanas Sabi nga, resist the devil and the devil shall flee from you. Di ba? Sino ang pinapaharap ni Lord sa atin? Di ba? Si Satanas o kaya yung Diablo. Yung Diablo nga ang pinapaharap sa atin. Sa virus pa lang, takot ka na paano mo kakaharapin si Satanas? Kung sa virus pa lang, takot ka na. So, ang paalala ng Biblia sa atin, tandaan nyo, meron kang Diyos na siyang pwedeng takbuhan, meron kang Diyos na tumutulong sa iyo, at ang Diyos na ito ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang maharap at makakaharap mo ang anumang uri ng hamon at takot na pwedeng makakasalubong mo sa buhay na ito. So kailangan lamang natin po itong pakatandaan na kung tayo lang ay hindi natin ito magagawa. Pero sa Panginoon ay magagawa po natin. So, sabi pa ng isang bahagi ng ating scriptures, we can do all things through Christ who strengthens us. So, tama din lang, no? Kasi kung ang ating kakayanan lang ang ating aasahan, o tulad ngayon, bakit kinukulang yung supply sa mga groceries, no? Bakit ho ang lahat po ay masyadong aburido at natatakot na at kailangan ng makapamalengke, makapag-grocery? Kasi unang-una, halos lahat po ay natatakot, no? Lahat ay baka maubusan ng stock o baka sa totoo lang hindi po talaga Kasi sabi naman ng atin pong pamahalaan na ang supply po na ipapasok sa Metro Manila, like mga goods, ay papayagan namang ipasok. Ang mobility lang ang siyang medyo inaantabayanan, no? Na yung mobility ng tao, kung wala namang importante talagang dapat gawin, ay kung pwedeng magstay lang sa bahay para protected, no? Pero yung mga goods pwede namang papasukin. Kaya lang, bakit nga ba nagkakandara pa ang mga tao ngayon? Kasi nga meron din namang mga tao na masyado ho naman silang sigurista to the point na pambihira, bibili ng ilang sakong bigas. Instead na ang supply sana ay pwede pang may supply din sa mga kapatid natin na nangangailangan din naman, nauubusan sila. Bakit? Kasi bibilihin nila ng sobra-sobra. Tapos isa-stock o kaya pagtapos po na ma-stock, sandali lang, ibibenta nila ng napakamahal. Saan kayo nakakita ng isang alcohol na hindi naman ganun kalakihan, pero kung ang presyo po ay 700, pambihira naman. Hindi ho ba panlalamang sa kapwa yan? Di ba? So instead na mai-address natin yung
takot na ito, lalo pang nagbigay tayo ng takot sa marami. Bakit? Kasi instead na ang provisions ng pangangailangan araw-araw ay meron pa, nagkanda ubos-ubos. Bakit? Kasi ang ibang kababayan natin, bumili ng napakarami, tuloy ang iba na nangangailangan din naman, nauubusan. No? Na kung tutuusin po, ay pwede naman tayong mabuhay ng normal. No? Tandaan lagi natin po, tayong mga mananampalataya, tandaan nyo, anak tayo ng Panginoon, at dahil ikaw po'y anak ng Panginoon, ang isa sa mga ibinigay ni Lord sa iyo na panlaban sa anumang uri ng takot ay ang kanyang kapangyarihan. So, paano ma-reverse yung takot? Kapangyarihan. Okay? By the way, no? Ang kapangyarihang ito ay, at the same time po, it speaks about strength. No? Kalakasan. No? Ito, flexible ito kasi pwedeng ang iyong kalakasan po o ang iyong kakayanan po ay pwedeng mag-take advantage sa iba. No? Tulad nga sabi natin, sa mga maraming pera, pambihira. Bibili na napakarami. Tuloy, ang ibang mga kababayan natin na wala namang pambili ng sobrang stocks o tamang-tama lang sa kanila, nasaid na. Bakit? Kasi yung iba na may kakayanan, pambira, kulang na lang, ubusin lahat. No, akala mo sila lang ang mabubuhay. No, so, yung strength natin na ito, na ibinigay, ay kakayanan po para, kung tutuusin po, para hindi ka matakot. No? Para ang takot po ay walang puwang sa atin na mga mananampalataya. Now, sabi ng ating pamahalaan po, halimbawa, tulad ng para maiwasan, anong gagawin lang? Maghugas ng kamay. Sabi ng DOH, paano kakaharapin yung virus? Pambihira, maghugas lang ng kamay, no? Regularly. Tapos ano pa po? Siguro, para mapatay din o kaya ma-sanitize, gagamit ng alcohol o kaya gagamit ng mask. Respeto natin lahat yan, no? Kasi yan po ay pamamaraan para ito po ay makaharap natin at mabigyan ng solusyon ang ganitong problema ngayon. So, kaharapin natin na sumusunod, no, para naman magawa natin ito ng maayos. Pero alam niyo, sa totoo lang, kung tutuusin po, hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng maraming pera para mabigyan ng solusyon po ito. Pambihira, malunggay lang, masustansya na. 'Di ba? Kung may malunggay ka lang dyan, di ba? Kaya lang, ngayon, instead na mga gulay-gulay, sabi ng mga doctors, ang malunggay doon, napakatindi ng nutrients niyan, no? At saka yung makukuha nating tulong na mag-boost ng atin pong immune system. Ano pa ho ang sabi? Magugas ng kamay, tapos iwasan po ang, ibig sabihin, yung tinatawag nilang social distance, no? Ibig sabihin, magkakaroon ng distansya sa mga kasama para lang kapag umubo o kaya bumahing ay hindi naman siya matatamaan, no? So kaya may distansya. Kaya lang hindi rin talaga siya long run, no? Hindi rin siya magtatagal, no? Kaya lang kahit papaano ay makakatulong din naman. Pero kapatid, kung gusto mo na ang iyong immune system, sabi nga, makakatulong na para hindi ka magkasakit ay i-boost mo yung immune system, vitamin C. 'Di ba? Lemon lang yan. Magkano ang lemon? 20 pesos. 'Di ba? Ilagay mo lang yan sa sabi po ng medical practitioner na isang doktor, sabi niya ganoon, mag-slice ka lang ng isang lemon, tapos ilagay sa isang pitzel, tapos lagyan mo ng mainit na tubig at ito po ilagay sa freezer, ay pwede na, no? Paglabas niya alkaline, no? Pwede nang anything na vitamin C ay pwede pong mapatay, no, yung anumang uri ng virus. So, ibig sabihin din naman natin kinakailangan na magkaroon ng maraming pera No, ang isang bagay lang talaga ngayon ay dapat po alam mo kung anong dapat mong gawin. Kaya lang ngayon yung ating mga kabataan pambihira. Sa mga pagkain ngayon masela na. Kailangan Jollibee lagi. Kailangan McDonald's. Hindi na nga halos kilala yung malunggay. Hindi ko lang alam kung may nakakilala pa ng saluyot. Hindi na nga natin alam kung kilala pa yung mga gulay-gulay, no? Ang kilala ngayon ay si Jollibee at saka si McDonald's. So, pero napansin ba ninyo na kahit noon, kahit pa noong mga unang panahon, yung mga maliliit na kabataan, hindi naman dinatabuan ng sakit kahit na andungis-dungis, naglalaro sa labas, tapos makikita mo, pambihira, pati uhog, nakalabas hindi naman nagkakasakit. Bakit? Kasi nga, yung kanyang immune system, matibay, no? Plus pa siguro, bagong-bagong bakuna yan. So, ang immune system ng bata ay matatag, malakas, kaya hindi sila basta-basta dinidikitan ng sakit. So, ang paalala lang, no, ng atin pong sangay ng pamahalaan, which is Department of Health, patatagin ang immune system. So,
lahat ng ito po ay makakatulong, no? Ang isang bagay po na paalala din po natin ay dapat po, no, alam mo na ang pinaka-ultimate na security mo is no other than God. So tandaan mo, hindi dapat nabubuhay sa takot, no? Kung lahat tayo po ay nabubuhay sa takot, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kung lahat tayo hindi na lang lalabas ng bahay, hindi na magtatrabaho, anong mangyayari sa ating pamahalaan? Sabi nga daw po nila, kung gusto mo daw na maparalisa ang ekonomiya ng lugar mo o ng bansa mo, ay buhayin mo sila sa takot, no? Pero hindi yan ang tama eh. So hindi dapat po tayo nabubuhay sa takot. Anong gagawin natin? Dapat tayo po ay makakatulong upang ang ating mga kapwa kapatid at ang ating po mga kababayan ay mabuhayan din ng kalooban. Tandaan po niyo sa mga mananampalataya, ang paalala ng Biblia, how to reverse yung takot o takot ng marami ngayon o takot mo o pag-aalala mo. Unang-una, tandaan mo anak ka ng Diyos at binigyan ka niya ng kapangyarihan. Pangalawa, na dapat mo pong isaisip ay para ma-reverse, no? Gamitin mo ang kakayanan na ito. Sabi nga, you've got the power, no? Kasi hindi naman natin ordinaryong kapangyarihan lang ito. Ito po ay kapangyarihan na galing sa Panginoon. Kaya lang dapat natin itong gagamitin at dapat ginagamit natin. So patuloy po, no, na manatili po na hindi nagtitiwala sa sarili, magtiwala sa Panginoon kasi yun ang pinaka-importante. Tandaan mo, paalala po lagi sa sarili na ikaw po ay anak ng Diyos at alam ng Lord na kailangan natin siya at kailangan mo siya. So pagka pinairal mo yung takot ay hindi ka na lang magdi-disciple o tulad ngayon. Tayo po inatasan na hindi po dinidiscourage muna yung isang buwang pagkikita. Anong gagawin natin? Para sasabihin mo ba sa iyong sarili, ay salamat, naku walang simba, hindi kami pupunta sa church, okay lang, maglakwat siya. Hindi ho. No? Tandaan mo na ang safety mo ay nasa kamay ni Lord. So dahil ito po ay nasa kamay ni Lord, didistansya ka ba? No? Kung ang Panginoon nga ang safety natin, tapos didistansya ka, lalayo ka sa Panginoon, di ba? Anong gagawin mo? Dapat ang ganitong pamamaraan ngayon o ang sitwasyon natin ang siyang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Now, pangalawa po, na ma-reverse mo ang takot mo. Pangalawa, binigyan ka ni Lord ng kakayanang magmahal. Una, power. Secondly, He gave you the ability to love. Alam niyo, ang isang taong nagmamahal, marami siyang nagagawa. No? Kahit ang mga imposibleng bagay daw, ay nagagawa ng isang taong o may nililigawan ka, o may sinusuyo ka, kahit pakapahala na ng mukha, mabilhan mo lang ng regalo, tapos may padama mo lang doon sa tao na mahal mo. Kaya ang sinasabi natin, pag nagmahal ka talaga, kahit imposibleng bagay, nagagawa mo eh. No? So, ang isang kakayanan pa, no, na ibinigay ni Lord sa atin para ma-reverse yung takot, pagmamahal. Okay? So, ang salita po ay agape. No? Ito po ay, ano bang ibig sabihin yan? Brotherly love, affection, charity, no? Lahat ng yan, it encompasses, no? Pagmamahal sa kapwa mo, pagmamahal with regards to opposite sex, yung asawa mo siguro, o kaya yung taong napupusuan mo, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapwa-tao, lalo-lalo pagmamahal sa Diyos. Ang lahat ng yan ay agape love. No, ibig sabihin, lahat-lahat na saklaw niya, no? Pagmamahal sa Diyos, pagmahal mo yung Diyos, dapat kasama pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa taong iyong iniirog o kaya yung taong iyong pinili na makasama sa buhay. So, ang ibig sabihin po, sabi nga nila, sa ngalan ng pag-ibig, talaga namang magagawa mo ang lahat ng bagay. So, tandaan mo, binigyan ka ng Panginoon ng kakayanang magmahal. At dahil dito, hindi ka dapat nabubuhay sa takot. Meron pa nga minsan pagka nagmahal ka kahit ang kamatayan, no, hindi mo nakakatakutan yung kamatayan pag mahal mo ang isang tao. Naalala ko meron tayong isang I think senador yata yun, no, na kung saan ay meron siyang karamdaman tapos ang sabi po ay magkakaroon ng transplant, no, sa yung body organs, so kailangan ng transplant. Alam niyo, ang tumugon po sa panawagan na ito na pagkakaroon ng pagtatransplant sa ating senador noon ay ang kanyang anak mismo na I think bunso yata yun, ano? Hindi siya natakot na ibigay ang kanyang parte ng katawan at i-transfer sa kanyang ama kasi mahal niya eh, no?
At sabi nga, tinanong pa nga itong taong ito, bakit mo ginawa? No? Bakit ka nagdesisyon na ibigay sa iyong tatay ang iyong bahagi ng katawan? At ang sabi niya, ay mahal ko eh. No? Hanggat maaari, ayaw kong mawala yung tatay ko o yung father ko kasi mahal ko siya. No? At totoo nga naman, no, na ibinigay niya yung bahagi ng kanyang katawan nang nagkaroon ng, I think, kidney transplant ba? No? Naibigay niya yung isang kidney niya. After few months, bumigay yung tatay. No? Hindi rin naman na sigurado na naprolong yung buhay ng kanyang ama, pero ang sabi nitong anak, sabi niya, at least na iparamdam ko sa tatay ko ng buhay pa siya, na mahal ko siya kasi kahit buhay ko, kaya kong ibigay. Bakit? Kasi nagmahal eh. Alam niyo po ba, na ganun din ang ginawa ni Lord sa atin? Okay? Instead ng Panginoon po ay umatras na lang at siguro ipagawa na lang sa mga anghel ang pagtubos sa atin dahil tayo po ay mga makasalanan. Dahil minahal tayo ni Lord, siya mismo ang nagbata. Alam niyo ba na ang solusyon ng Panginoon sa sakit na kung saan ay dumali sa atin lahat ay sakit ng kasalanan? Ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakaraan para at ikaw at ako ay makaramdam at maramdaman mo kung gaano kanya minahal. Mahalaga ka kapatid kasi ang nagpatigis ng dugo niya para bayaran ang iyong pagkakasala ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So ganun din yan dito. No? Kung mahal mo ang Panginoon, tulad nito ngayon, no? Bawal dinidiscourage muna yung pagtitipon-tipon. Pero alam niyo po ba that the best security ng tao ngayon ay sa panahon na katulad nito ay ang mailapit sila sa Diyos? Na sa lahat ng kinatatakutan ng marami, ang solusyon para mawala ang takot ay ilapit sila kay Kristo. So mga kapatid, no? Kung ikaw po ay tunay na nagmamahal, isa lang ibig sabihin yan. Ang mga taong, mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, o kaya kapatid mo, o kaya mga kaibigan mo, o kaopisina mo, ay kung mayroon mang tamang panahon para sila po ay mailapit sa Diyos, ngayon yan. Sa panahon na ang lahat po ay nagpapanik, sa lahat ngayon na halos hindi alam kung ano ang mga nangyayari at wala pong hindi alam kung saan susuling o saan tatakbo, kapatid, ang pinakasolusyon na binibigay ng Biblia ay ang Panginoong Jesus. Kung mahal mo ang iyong kaibigan, mahal mo ang iyong mahal sa buhay, ilapit mo sila kay Kristo. Dahil ang Panginoon ay matagal nang nagpaparamdam kung gaano niya tayo minahal o pinaramdam sa atin kung gaano niya tayo minahal dahil siya po ay nakabayubay sa cross para sa iyo at para sa akin. Now, if you operate in love, okay? If you operate in love, hindi ka malulugi, no? Kapag ka ikaw po ay nagmahal, no? Hindi po kalugian ito sa iyo, no? Kahit mahirap kasi gagawin mo pag nagmamahal ka eh. So kumbaga kayang-kaya, no? Na kayang-kaya natin na ibata anong uri na hirap man ito kapag ikaw po ay nagmamahal. So ang paalala natin ngayon na ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Sabi nga, love the Lord your God with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength, okay? etc. Bakit kaya? Kasi po, ang talagang solusyon lang sa lahat ng ito ay ang Panginoon at ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. So, pag nagmahal ka sa Panginoon, mahalin mo siya ng lubusan. At pag minahal mo siya ng lubusan, ang magiging kaakibat nito ay ang kaya mo ring mahalin ang kapwa-tao mo. Sa mga panahong katulad nito na ngayon po lahat tayo ay nag-aalala o maraming mga tao ang nag-aalala, napaka-toxic ang palibot natin, ang mga nangyayari ay napaka-toxic at lahat ay may mga kabalisahan, ano na ang mangyayari bukas o mga susunod. Kapatid, tandaan mo, ang takot po ay walang puwang dapat sa atin. Tandaan mo na ikaw po ay binigyan ng Panginoon unang-una ng kapangyarihan, pangalawa, binigyan kanya ng pag-ibig para ang takot na ito ay mawala. No? It will be reversed. Okay? So, siguro ngayong umaga, ang paalala ko po sa inyo
Siguro hindi man tayo magkita-kita sa church sa loob ng mga ilang linggo, tandaan ninyo, kahit sa bahay pwede tayong sumamba, no? Tulad nito, ipino-provide namin sa inyo ang pagkakataon na magsama-sama bilang pamilya sa araw ng linggo, and then pakinggan ninyo ang mensaheng ito, no? Kasi ito po ay mensahe na ginagamit para mapatatag, no, ang atin pong pinagbabatayan at pinaghuhugutan ng lakas ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So napaka-proper lamang na sa araw ng linggo na wala tayo sa bahay-sambahan lang, no? Struktura lang ang nawala sa atin, pero ang pagsamba nandyan pa rin. Bakit? Kasi kahit sa loob ng tahanan pwedeng sumamba, no? Mas maganda nga ito, kasama si tatay, kasama si nanay, kasama po ang ating mga kapatid, o baka may mga katulong pa kayo na nasa bahay din, pero pwede ninyong i-invite yung kapitbahay, no? Total, dyan lang naman sa kabila yan, pwedeng ayain ninyo at makinig, no? sa atin pong palatuntunan o sa atin pong mensahe ngayong umaga pong ito. So, tandaan po ninyo, kapag ka ikaw po ay nagmamahal, kahit anong bagay, kahit gaano siya kahirap, you will be able to conquer when you have love. No? And when you learn to love, kaya mong i-conquer anumang hirap na sitwasyon, no? Hindi ka kayang igupo at hindi ka kayang ikulong, hindi ka kayang lamunin ng anumang uri ng takot when you learn how to love. Now, ngayong umaga pong ito, let me end for isa pang point na pag-uusapan natin, at dito ho ako magtatapos. Ano pa ho ang ibinigay sa atin so that we can reverse fear? Una, binigyan tayo ng kapangyarihan. Pangalawa, binigyan po tayo ng kakayanan na magmahal. Pangatlo po, binigyan tayo ng sound mind. Okay? Actually, ang sabi nga dito sa isang translation ng scriptures, sabi niya self-discipline. Na pag sinabing sound mind, meron na pong tatlong kasama dyan, no, sa salitang sound mind. Unang-una po, self-control. Okay? So, kailangan merong pagpipigil sa sarili. Ano pa po ang kasama doon? Meron pa pong kasamang moderation at meron din pong disiplina. Importante po tong tatlong ito, no? Hindi kesyo alam mo na hindi ka dapat matatakot ay ganun na lang, no? Yung hindi mo pagbigay pagkakataon sa iba na respetuhin sila sa kanilang nararamdaman, no? Although nandoon ka para maging encouragement sa kanila, pero hindi ka nandoon para din sila makaramdam na parang tipong mas lamang ka kaysa sa kanila, no? Tandaan mo, ang trabaho natin ay mailapit sila sa Panginoon. So unang-una po, self-control. Hindi dapat inaabuso, hindi dapat nawawala yung respeto sa kapwa. Dapat po may pag-alala din sa kanila, no? Ingatan mo ang iyong sarili, but at the same time, sa pag-iingat mo sa iyong sarili, ang kaakibat nito, iingatan mo rin yung kapwa mo, no? So kung halimbawa, nagwe-wear sila ng mask, di mag-wear ka ng mask din. Di ba? O kaya, from time to time, naghuhugas ka ng kamay. Di ba? Hugasan mo yung kamay mo. O kaya, kasi pag pinoteksyonan mo yung sarili mo, yung iyong sarili, para mo na rin iningatan yung buong pamilya mo. Kasi, syempre, ang iba po, other members of the family ay, syempre, nakasandal sa atin, o lahat sila, nakasandal sa atin. So, pag naapektuhan ka, maapektuhan din sila. So, kailangan, meron po tayong aalaga din sa sarili, at meron tayong pagpipigil sa sarili. No? Moderation, hindi po pwedeng abusuhin mo na lang, no, yung katawan mo, no? Hindi po pwedeng hindi kesyo ikaw po ay anak na Lord ay kung ano-ano na lang ang gagawin mo sa iyong sarili. So pag ikaw po ay merong matinong pag-iisip, ang laging kasama diyan merong moderation. No? Hindi dapat i-abuse ang anumang meron ka, no? Dapat po ay moderation. Kahit nga sa pagkain, pagka walang moderation, 'di ba? Mapapahamak ka rin eh, no? Ikasisira mo rin. So ano pa po? Discipline, no? Dapat may disiplina. So sa loob ng bahay dapat may disiplina din, 'di ba? Ganun lang talaga 'yon. Sound mind, ibig sabihin po marunong kang gumalang kasi may disiplina ka sa sarili mo, meron kang pagtitimpi, no, sa iyong sarili, meron kang moderation, no, na ginagawa sa iyong sarili. So, hindi po pwedeng hindi ka nag-iingat kasi pag ikaw po ay, syempre, pag ikaw po ay naapektuhan, definitely other people will be affected as well. So, dapat po talaga tayo din ay nag-iingat. Alam niyo ba kung bakit kumalat ang sakit na ito? Kasi nga po, wala ho halos din, hindi masyadong nadisiplina yung sarili, no?
In fact, meron pong sakit na halimbawa, hindi naman ni-report, no, ng mga kasamahan, tulad ng isang bansa, no, na nagkumalat kaagad, napakabilis kasi meron pala silang mga tao na pinapunta nila sa China, tapos pagbalik pala ay may lagnat, pero hindi nila inamin, no, na may mga kasamahan sila na may sakit. So up to the point na ang kanilang mga kasamahan po ay naapektuhan din naman, no. So kung mahal natin, no, yung ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, mahal natin yung ating kapwa, no, kailangan nating ingatan din yung ating sarili. Tandaan ninyo, merong kapangyarihan, okay, meron pong kakayanan to reverse fear when you are in your right mind. No, kapag nasa tama kang pag-iisip, di ba? Alam niyo, mga nadidisgrasya, yung mga wala sa pag-iisip na tama eh. No, halimbawa, pagka medyo may diferensya sa isip, abay magsasalang ng pagkain sa gasol, di ba? Gagamitin siguro, instead na kaldero, gagamitin po siguro niyan plastic. Di ba? Ay siyempre masusunog ka, no? So tandaan lagi natin, dapat meron pong sound mind. So sa sound mind na yan, merong self-control, merong moderation, meron pong disiplina. So nag-iingat po, no? Mga kapatid, no, ang advice ng Biblia sa atin, paalala ng Biblia sa atin, mamimili tayo. Mabubuhay ka na lang ba sa takot o mabubuhay ka sa paalala ng Biblia na meron kang Diyos, at ang Diyos na ito, binigyan ka ng kakayanan na hindi mabuhay sa takot dahil unang-una, binigyan ka niya ng kapangyarihan. Pangalawa, binigyan ka niya ng kakayanan para magmahal. At pangatlo, binigyan ka niya ng kakayanan na mag-isip ng tama, no, or sound mind na sinasabi nga ng scriptures. So ingatan natin, no, yung ating sarili, huwag matakot. Piliin natin na tayo po ay manalig at lumapit palalo sa Panginoon. Sa panahong katulad nito, the only safe refuge is no other than the presence of God. Okay? So ingatan natin yung ating sarili, but at the same time po ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Actually, ang common sense po, napaka-importante niyan, no? Common sense na yung kalusugan, syempre pinag-uusapan yan ngayon, no? Yung ating pong buhay ay alam niyo, sa totoo lang, gumagastos tayo sa atin pong mga careers, no? Ilang porsyento ba ng pera mo napupunta sa career ng iyong anak, no? Gumagastos ka siguro sa mga gamit-gamit, pero ang tanong, pinagkakagastusan mo ba yung iyong health? Di ba? Sa totoo lang po, yung vaccine ng, ano tawag nito? Yung pag-boost ng iyong immune system, napakamahal po niyan. Pero syempre, naalala ko tuloy, no, yung mother ko dati, yung anti-pneumonia vaccine, no? Hindi para, kumbaga, pag vinaksin ka, hindi ka talaga maapektuhan. Andun din naman yun, pero hindi tutuloy, no? Kahit papaano po ay nasasangga, no? At nahaharang yung anumang dadapo na sakit, no? Para ikaw po ay mapahamak. So, ang health talaga, dapat din yan ginagastusan, no? Pinaghahandaan. Mga kapatid, ang tanong ko lang ngayon, pinagkakagastusan mo ba yung iyong pag-iingat sa sarili? Sige, physical, no? Pero yung spiritual na kalusugan mo, pinagkagastusan mo rin ba? No? Kasi napaka-importante nito. Baka mamaya nga napakalusog mo physically, pero spiritually pala ikaw po pala ay halos mamamatay na, no? Spiritually baka ang iba po ay buhay lang sila physically, pero yung spirito po ay mga patay na, no? So dapat marunong tayo, no, na magpapahalaga sa kalusugan, hindi lamang kalusugang physical, but at the same time kalusugang spiritual. Kaya nga po, kahit na ang atin pong pagtitipon sa church ay medyo hindi muna magaganap, pero pinipilit natin po at ginagawa natin ng paraan na makapagtipon-tipon pa rin ng pamilya para po mapatatag tayo at ma-encourage tayo na magtiwala sa Panginoon sa panahong katulad nito. Okay? So ngayong umaga pong ito, no, tandaan ninyo, coronavirus lang yan. Meron kang Diyos na pwedeng pagkatiwalaan. Meron kang Diyos na siyang may akda ng buhay. Meron kang Diyos na kaya kang ingatan. At meron kang Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan para hindi mabuhay sa takot. Pangalawa, binigyan ka niya ng kakayanan para magmahal. Pangatlo, binigyan ka niya ng kaisipan na binigyan ka niya ng kakayanan na mag-isip ng tama at mag-isip ng may abilidad, no, para magbigay ng desisyon na tama, no, sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. So tandaan mo, ito po 'yun, bigay ni Lord. So ang ibig sabihin po niyan, ibinigay ito para hindi ka mabuhay, okay, sa takot at hindi ka matalo ng
takot na kung saan ay nararamdaman ng buong mundo ngayon. Kapatid, anak ka ng Diyos at tandaan mo, lagi kang nasa kaisipan at lagi kang nasa puso ng Panginoon dahil ganun kanya kamahal. In fact, sa pagmamahal na yon, yun po ang nag-udyok sa kanya para ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ipagkaloob sa iyo para ang kasalanang hindi mo kayang bayaran ay siya mismo ang magbayad sa cross ng Kalbaryo. Ganun kanya kamahal. Ngayong umaga pong ito, manatili tayong nasa diwa pa rin ng pagtitiwala sa Panginoon. Huwag nating payagan na ang takot ay mamayani at ang takot na ito ang siyang magdidikta sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin. Huwag tayong magpakain sa anumang uri ng takot para hindi tayo mag-excel o kaya tayo po ay hindi makagawa ng mga dapat nating gawin. Kapatid, meron kang Diyos na pwedeng sandalan at pwedeng pagkatiwalaan. So ngayong umaga pong ito ay gusto ko po kayong ipanalangin sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, sa bawat pamilya na nakikinig ngayon. Samahan po ninyo ako sa isang pananalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon na sa kabila ng kaguluhan na nararamdaman ng buong sanlibutan ngayon, meron tayo pa rin kapayapaan at meron pa rin palang buhay na mapayapa at may buhay na may tiwala sa Panginoon, na kaya pala nating piliin ang buhay na may pananampalataya at matatag na nagtitiwala sa Diyos kaysa sa piliin natin ang matakot na lang at hindi na natin alam kung anong pwede nating gawin kasi tayo po ay paralisado na sa sobrang takot natin. Ngayong umaga po, ipapanalangin ko po kayo at ang bawat tahanan sa umaga pong ito na nakikinig sa pag-aaral na ito, ang pagsama ng Panginoon ay maging sa inyo ngayon at maging sa bawat isa sa atin. Saan man kayo ngayon, ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo ako sa isang napaka-importanting bagay na ating gagawin ngayon at iyan po ay ang pagpapasalamat sa Panginoon sa pananalangin ngayon. Shall we pray? Panginoon, salamat po na pwede pala kaming pumili kung ano ang aming dapat piliin sa umaga pong ito. Mabubuhay ba kami sa takot o mabubuhay kami na nagtitiwala sa iyo? Lord, ang aming mensahe ngayong umaga ay napakaklarado, Panginoon, na hindi mo ibinigay ang espiritu ng takot, Panginoon. So makatuwid po, ang espiritu ng takot po ay sa dyablo o sa kaaway, Panginoon, ang galing. Hindi dapat ito nabubuhay sa amin. Ang takot na ito hindi dapat nabubuhay sa aming puso. Wala dapat puwang ito sa aming pamilya, sa aming tipanan sa iyo, Panginoon. So Lord, ngayong umaga po, salamat na laging may salita ninyo na buhay para sa amin at buhay para sa bawat isa. Panginoon, salamat na binigyan nyo kami ng kakayanan at kapangyarihan upang harapin ang anumang uri, Panginoon, ng takot. At tandaan namin na kami po'y anak ninyo. Virus lang yan, may Diyos kami na siyang kayang-kayang mga laga sa amin. Lord, salamat din po na dahil nagmahal kami, ay kaya naming harapin ang anumang uri ng takot at wala dapat katakutan sa isang taong marunong magmahal. Kasi ang isang taong nagmahal, kahit ang kamatayan nga sa taong kanyang minamahal ay ibibigay niya ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Maiparamdam niya lang sa taong mahal niya na siya po ay nagmamahal. Lord, salamat po na noon pa ipinadamanan niyo sa amin ang pagiging modelo. Kayo po ang pinanggalingan ng tamang pagmamahal, O Diyos. At ito po'y aming naramdaman, ito po'y aming naranasan. At ngayong umaga pong ito, ang dalangin ko po, tulungan niyo po kami na manatili po na nabubuhay sa kakayanan po na ibinigay niyo sa amin. At salamat po na may kakayanan kaming magmahal. Lord, ito ang takdang panahon. Tamang-tama ang panahon na ito para dalhin ang aming mga kaibigan na nag-aalala, mga mahal sa buhay na nag-aalala, ang aming mga kakilala o office mates man o kaya schoolmates man na nag-aalala at nagpapanik. Lord, ito ang tamang panahon para mapakilala namin sila sa iyo. Lord, today, salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. And thank you, Lord, that you have given us as well the sound mind. Meron po kaming may kakayanan para mag-isip ng tama at maka-Diyos na kaisipan.
ang perspective ng mundo ay nagpapanik, ang perspective ng mundo dapat ay mag-imbak ng resources na meron sila. Hindi naman masama ang mag-prepare ng mga pangangailangan, pero Panginoon, hindi yun ang pinaka-ultimate na solution. The ultimate solution, Father God, is to realize that we have God who owns us. That there is a God who loves us so much. And there is that God na nag-i-invite sa amin para siya kilalanin at ipadama sa amin ang pagmamahal niya. Panginoon, ito ang tamang oras na ito. And Father, right now, sa mga nakikinig, saan man, sa kanila pong mga tahanan man sila, o kaya sila po ay sa kanila pong mga ginagawa, and yet, Lord, nakikinig sila ngayon. Father God, your hand of protection will be upon them today. And I pray, God, samahan mo kami sa anumang mga bagay na aming gagawin sa buong araw at araw-araw, Panginoon, at hanggang mabigyan, Panginoon, ng solusyon ang problema, Panginoon, sa coronavirus. Father God, I pray for your precious blood, Lord. Take care of every family, oh God. Salamat po na ang dugo ni Kristo ang siyang aming sandata at ang dugo ni Kristo ang siyang mag-iingat sa amin. Lord, bless every family today, and I pray, God, your blessings will be upon us. We bless your name as well. Amen. At amen. Ngayong umaga po, muli po ay ito po si Pastor Ruel at ako po ay ang pastor ng Glad Tidings Church. Baka ang mga nakikinig ngayon ay hindi lamang po mga taga Glad Tidings family, kundi may mga kaibigan din na kung saan ay kasama ngayon sa inyong mga tahanan na hindi pa man siguro nakakadalo sa atin. Pero salamat. With a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
So no